How about Sara Duterte? Kaya bang pailan si Sara Duterte biyahe ni Koy? Yeah, kaya. Sa February, mga kababayan. Pero I will not, hindi mo na ako magsasalita about doon. Oy, paki-like yung live stream natin. Dami nanonood, oh. 352. Mga kababayan ko. Tuloy. Alaman daw ito ni Ko. Lalo raw sumidhi ang kagustuhan nitong tumestigo. Ano? Nagsabing si Pangulong Marcos Sabi ni Saldi ko nung nalaman niya daw yun. Matindi daw ang kanyang pagsidhi na ano. Nung nalaman daw, nag-file daw sila Chavit Singson, sila Mike Defensor, mga kababayan ko, tumindi daw ang pagnanais ni Saldico at matinding pagsidhi na tumistigo laban kay Pangulong Bongbong Marcos. Ano ba to? Diyos ko po! Ano na nangyayari sa Pilipinas? Mga kababayan ko, bakit tila po mga kababayan, yung mga magnanakaw pa po, ang tila ngayon, na nagiging anghel, mga kababayan ko, at tila nagmumukhang mabait sa harapan ng publiko. Alam mo, Saldi ko, pwede ka nang tayuan ng monumento. Pwede ka nang gawing santo. Pwede ka nang gawing santo, promise. Santo ng mga magnanakaw. Grabe ka biyahe ni Koy, sobra ka naman. Hindi, promise ha. Nagulat din ako, even ako nagulat ako sa mga sinasabi ni Saldi ko right now eh. Kasi kung sinasabi niya, mga kababayan ko, na he is willing to be a witness, star witness ng ng impeachment complaint na final ni Mike Defensor and Chavit Singson, mga kababayan ko, tila mabait si Saldi ko sa mukha nito, mga kababayan ko. At nung nalaman daw ni Saldi ko, mga kababayan ko, na nag-file itong mga to, mas tumindi daw yung masidhing damdamin niya na tumistigo laban dito kay Presidente Bongbong Marcos. Ikaw ang budget of appropriation? Ikaw ang bumanat kay Pulong Duterte na may 51 billion? Sasabihin mo ngayon na parang ikaw ang malinis? Abay, matindi nga. No. Mga kababayan ko, matindi ho. Abay ako nga ay nagugulat eh. Mga kapatid eh. Hindi ko rin alam kung saan kumukuha ito ng lakas ng loob. Di ba? Napapaisip din ho ba kayo? Mga kababayan ko? Tuloy, mga kababayan. ang nag-utos ng budget insertions na nagkakahalaga ng 100 billion pesos sa 2025 budget. Alam mo, yung sinasabi ni Saldi ko, na si PBBM daw ang nag-utos na mag-insert ng 100 million pesos sa budget insertion, mga kababayan ko, ito yan. Dapat lumabas si House Speaker Martin. Pabulaanan niya yan. Ito mga kababayan ko hindi ko binabanatan si House Speaker. I love the former House Speaker. I know kung anong tinrabaho niya. Promise. Believe ako dyan. Alam ko kung anong tinrabaho niya for the Filipino people. Alam ko kung sino-sino ang mga tinulungan niya at mga pinag-aral niyang kabataan. Mga kababayan ko, naniniwala ako sa advokasya ni House Speaker. Pero, ang hindi ko lang gusto talaga yung pananahimik niya. Isa lang ang hiling ko. Kung si Saldi ko bumabanat ng ganito kay President Bongbong Marcos right now, bakit hindi magsalita si House Speaker Martin Romualdez sa proper forum? Mga kababayan, ba't hindi magsalita si House Speaker ngayon at sabihin niya kung ano ang totoong nangyari? Kasi nung ginagawa yung budget na yan, si Saldi at si House Speaker ang magkasama at ang Kongreso, mga kababayan ko. Hindi pwedeng maging si Pangulong Bongbong Marcos yon, mga kababayan. Yan ho ang gusto ko sabihin para sa inyo. Yan ho ang gusto kong malaman ho ninyo, mga kababayan ko. Tama ba ako? Correct me if I'm wrong, mga kapatid, mga kababayan. Di ba? Yan ho ang pinakapunto doon. Tuloy. Pero tumanggi ang grupong idetalye kung paano sila nagkaroon ng komunikasyon kay Ko. Nung malaman ni Saldi ko na mag-file ng impeachment complaint at lalo malaman niya na biglang he is willing to testify to enhance the impeachment complaint he have filed. Narinig nyo, mga kababayan ko? Naging masidhi daw ang damdamin ni Saldi ko. Ang sabi niya, yun nga sa Senate,
gusto na niya sa Blue Ribbon Committee. Nung nasa Senate, gusto niya na nung nasa Blue Ribbon Committee. Kanino? Kanino? Kay Marcoleta? Magiging bias ang laban. O ngayon, sige nga, ba't ayaw lumantad ni Saldico ngayon kay Ping Lacson? Bakit? That's the biggest question. Mga kababayan, tuloy. Hindi sa pinayagan. Inaasahan namin na dito sa impeachment complaint ay papayagan siya mag-testify. Masusi na rin daw Sabi ni Defensor, dito daw sa impeachment complaint, just want to be clarify, hindi kayo umabot sa filing na i-transmit na yung impeachment na unang naghain. Tapos, ang pinag-aaralan ang pagsasampa ng reklamo laban kay Garafil. Pag nagkakaisa kami, and this is a warning to the Office of the Secretary General, that we will file against a case against the office. pati si Cheloy, bahala na kayo dyan. Constitutional violation si Secretary General Garapin. Mhm. Kaya whether we left a copy or did not, we already tendered the submission of our complaint. Mhm. Now the ball is in the hands of Garapin. And we will file charges against them. Nako, Sa ngayon, iisang impeachment complaint. eto mga kababayan pakinggan nyo mabuti mga kapatid. Ito, kalakalaruhin ko lang to Tingnan nyo ko mabuti. Kung bakit ko sinasabi na wala na hong habol itong mga pinail ng Makabayan Black at nitong mga Makaduterte. Mga kababayan ko. Tingnan nyo ko mabuti. Pakinggan nyo ninyo mga kababayan ko kung bakit wala na hong habol. The ball is in the hands of Garapin. And we will file charges against them. Sa ngayon, iisang impeachment complaint pa lang laban sa Pangulo ang opisyal na natanggap ng Office of the Secretary General Next, pakinggan nyo mabuti. at na-transmit na sa Office of the Speaker. Oh, Ito ang Office of the Speaker, kay Speaker Bogie D. reklamong inihain ni Attorney Andre De Jesus. Okay? The De Jesus impeachment complaint is a scam. It does not only involve the Secretary General's office, Scam? it involves the leadership of the House and the President himself. Sinisikap namin makuna ng pahayag ang House Secretary General at si House Speaker Faustino D. III. Nasabi naman ni De Jesus noon na hindi niya inihain ang reklamo para protektahan ang Pangulo at meron daw siyang mga ebidensya. Okay. Sagot naman ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, kailangang patunayan ni Defensor ang kanyang alegasyon laban kay De Jesus. Correct. Kasi, itong si Mike Defensor, to be honest, mahilig to maglabas ng allegations he has always said allegation, na wala namang napapatunayan. There is a biggest difference versus if we comparison Sunny Trillanes and Defensor, ginagaya ni Mike Defensor yung ginagawa ni Sunny. Si Sunny kasi may mga napatunayan na, mga kababayan ko, at meron siyang mga napakulong, mga kapatid. Unlike dito kay Mike Defensor, mahilig lang maglabas ng mga testigo. Tapos biglang mawawala kalaunan, mga kababayan. Paki-like po yung live streaming natin, mga kapatid, paki-like po yung live streaming natin. Sa mga nanonood po dito, sa YT, paki-like po yung live streaming natin. Tama sinasabi na Attorney Claire. Na umaming minsan ang nag-abogado para sa PDP laban Duterte faction. Tinawag naman ni House Senior Deputy Minority Leader at Caloocan 2nd District Representative Edgar Erice na constitutional sabotage ang paggamit niya ng mga teknikalidad sa impeachment process. Ginagamit daw ang isang mahinang reklamo para mapigilan ang paghahain ng iba pang reklamong malakas at mas pinaghandaan. Parang dismayado pa si si Deputy Majority Congressman Edgar Erice. Well, yun talaga mga kababayan ko. Pero but I think there is no ang question kasi dito mga kababayan ko ganito. Ang question kasi ganito. Bakit nung walang nagfa-file ng impeachment complaint laban kay presidente, hindi kayo nag-file? Tama, mga kapatid? Kung nauna sila Chavit, nauna sila Makabayan Black, tama ba ako?
kung nauna sila nag-file ng impeachment, di sana, mga kababayan ko, yun ang nai-transmit. Ba't inantay nyo pa na magsampa ng impeachment si Congressman Nisay? Mga kababayan. Bakit? Bakit nyo pa inantay mag-file yung mga yon? Bago kayong mag-file. Hindi nyo ba napapansin, mga kababayan? Sabi ko nga sa inyo, yung ginagawa ng Makabayan Block, ginagawa ng mga Duterte alay, mga kababayan ko, is parang pagpapakita na lang yan ng formality. Na, loy, lumalabang kami, mga Pilipino, para masabi ng mga taga-suporta nila, oy, hindi mawala yung, hindi ma-demoralize yung mga naniniwala sa kanila. Baka sa susunod, pag hindi ginawa ng Makabayan Block yan, wala na mag-rallying kasama nila. Kasi hindi sila lumaban. Pag hindi ginawa ng mga nila Chavit Singson yan, tsaka nila Defensor, baka mamaya wala nang maniwalang tanga dun sa kampo ni Sara. Tama? Mga kababayan ko, baka yun kasi ang mangyari. Kaya nagpa-file na lang yan mga yan. Kahit alam naman nila, mga kababayan ko daw, wala talagang bearing. O ngayon, nag-file sila Jeff Nisay, nag-file itong at abogado na to ng impeachment complaint labang kay presidente. Anong ginawa ngayon ng Congress? Tinransmit kagad kay House Speaker Bogie D. And House Speaker Bogie D considered as this is a first file impeachment para sa 1 year. Sabi kasi sa 1 year bar ruling, must be one complaint lamang. O nauna sila Jeff Nisay. Yun ang inuna. Ano ginawa ni House Speaker Bogie D? Pinanik sa Kongreso. Tinransmit sa Office of the House Speaker. At gugulong sa loob ng Kongreso. Malalaman na lang natin kung tatagos hanggang dun sa Senado. Mga kababayan, maghihiring. Mga kapatid, haharap din si Presidente. Mga kababayan ko. Tama? Alam mo kasi sa totoo lang, mamaya malalaman mo. Sige, tulad to. Naniniwala naman ng isang taga-House Committee on Justice na dapat ay tanggapin ng Kamara ang lahat ng ihahaing impeachment complaint. Correct. We should accept any and all impeachment complaints para at least hindi masabi ng kambayan na sa filing pa lang pinoprotektahan na yung presidente. Oo nga, yan ang sasabihin nyo, pinoprotektahan ng presidente. Bakit hindi nag-file kagad? Ang tanong kasi dito, napakahaba ng panahon, bakit hindi nag-file kagad? Etong mga kampo ni Digong at ang kampo ng mga Makabayan Block. Inantay muna nila nag-file, saka sila nag-file. Tama ba ako, mga kapatid? O sige nga, isipin nyo yun. Di ba, napapaisip ka rin, Candido. Ba't ayaw lumabas ni House Speaker Martin Romualdez ngayon? Ngayong hawak na ng Office of the Speaker ang yan na. impeachment complaint. Pagbalik ng sesyon sa Lunes, merong 10 session days ang Speaker para maisama ito sa order of business. Tapos may 3 session days para ma-refer ang reklamo sa House Committee on Justice. Nakahanda naman daw ang House Committee on Justice kahit pa magkasabay nilang hawakan ng impeachment proceedings laban sa Pangulo at kung sakasakali laban kay Vice President Sara Duterte. Sabi sa inyo, maghihiring maghihiring to. Nako. Ito ang pinaka maganda sa hearing. Nagaganapin sa Kamara. Malakwadcom na naman to. Tama ako na narinig sa akin. Malakwadcom na naman to. Bakit ko nasabi malakwadcom? Kasi ang maririnig nyo dito is ganito, mga kababayan. Ano to pinagkaiba? Sa Kongreso pa lamang, magkakaroon na po ng iba't ibang pagdinig, investigasyon. Live, via telecast, via social media, and any platform. Mga kababayan ko. Pag-uusapan, mga kababayan ko, yung mga issues na pinupukul sa kanila. Ngayon, mga kababayan ko, ano ho yung maifa-file kay Sara Duterte? Impeachment complaint sa February 6. Isa lang po ang magpa-file. Nagkasundo-sundo na ho yung mga labor union
mga tao na magpa-file ho labang kay Sara Duterte. Pagdating ho ng February 6. Pagkatapos ho ng 1-year VAR ruling. Ang nangyari ho ganito mga kababayan. Matindi. Matindi ho mga kababayan ko. Pag-uusapan sa impeachment ni Sara Duterte, yung malversation of public funds, plunder cases, saan napunta ang pera ng taong bayan, tungkol sa bangko ninyo, sa BPI, na allegedly na may bilyong pisong pera, na alam ni Sara na kanyang tinanggi at hindi niya alam paano siya nagkaroon daw ng bangko. Pag-uusapan din yan. The fifth is the worst scenario. The Madriaga story. Yes. The Madriaga story. Yung Madriaga story, mga kababayan ko, matindi yan. Maraming malalaman ng tao. Tama ho kayo, marami ho malalaman ng tao sa Madriaga story. Maraming mauunawaan ang taong bayan patungkol ho doon sa story ni Madriaga. Kasi tinanggi ho ni Vice President Sara Duterte na meron siyang kaugnayan dito samantalang convenor niya yung tao. Marami ho malalaman ng tao ngayon. Kaya ho pilit ho nilang patatahimikin ito para hindi makapagsalita. Ngunit, kapag na-file ho ang impeachment complaint labang kay Sara Duterte, dadaan sa same procedure hanggang sa mai-hearing siya sa Quadcom, mga kababayan, ang mangyayari ho nito, mga kapatid, matindi. Matindi. Dito pa lang sa hearing na malakwad ko ang style ng Kongreso, malalaman nyo na ho kung may pagkakasala ho itong tao na to o wala. Mga kapatid. Kung sa Senado nagkakaroon ng hearing, oo, hindi. Doon ho mga kababayan ko, oo, hindi lang din, pero may resibo. Mga kababayan ko. At mapipilitan ho, mga kababayan ko, na si Sara maglabas ng kanyang mga resibo at testigo. Ngayon, mga kababayan ko, kapag naalaman ng taong bayan yung mga ginawa ho nito, mga kababayan ko, na complain laban dito kay Sara, at ipinanik sa Senado, mga kapatid, at hindi pinakinggan ng Senado ang mga nakitang ebidensya of probable cause laban dito sa pinai-impeach na Vice Presidente, mga kababayan ko, ang mangyayari ho, mga kababayan ko, ganito. Magagalit ho ang tao. Alam nyo na nagkasala, ibig sabihin na ang Senado, pag hindi pinakinggan ng Senado ang hearing sa Kongreso at hindi nila tinignan ang investigasyon na yun at pinanigan nila at hindi nila pina-impeach ang Vice Presidente, magagalit ang taong bayan, lalabas sa kalye ang Pilipino, magwawagayway na naman ang mga kababayan natin ng dilaw na tela. Simbolo ng pagkakaisa para pababain ang nag-iisa na Vice Presidente. Baka mamaya maulit yung EDSA. Mga kababayan ko. Mga kapatid. Yun ho ang nakakatakot. Kaya ho, mga kababayan ko, if ako kay Sara Duterte, malaya na siya. Kasi papunta na yung February 6 eh. That is the exciting part. Napaka-exciting part po niyan, mga kababayan, to be honest. Nakaka-excite po yung part na yan. Mga kapatid. Totoo lang ho sinasabi natin, ha. Mga kababayan ko. Sabihin ko ho kayo, hindi ho ako bayaran. Ako ho ay isang normal na political vlogger. Buti nga ho, nasasabi nyo ho na, bayaran ho ako. Wala naman ho kayong ebidensyang bayaran ako. Wala naman ho kayo. Parang hearsay lang ho yung sinasabi. Alam nyo ho, negosyante ho ako. Mga kababayan, ito hong pagbablog, mga kapatid, no, ito hong pagbablog ko na to, hobby. Hobby ko ho ito. Hobby ko ho kayong busitin. Hobby ko ho na makita kayo na ganyan. Diba, kayong mga DDS, lalo na si Danilo. No?
Yung mga bayaran ho, yung mga katulad ho nung kamukha ni Leon. Leon ba yun? Yung nakaganon sa mata, hindi na makita yung binabasa. Ayun, literal na bayaran. Diba? Oh. Paano ako magiging one-sided? Ipinaliwanag ko nga ho yung kay Defensor, pinaliwanag ko ho yung sa inyo. Pinaliwanag ko naman din ho yung sa atin. Hindi naman ho ka one-sided hindi naman ho one-sided sinasabi natin na kapag itong si Sara Duterte ay pinailan sa February 6 ng impeachment, automatic pinaliwanag ko ho sa inyo yung mga procedure na mangyayari. Hindi ho pagiging one-sided yon. Yung pagpapaliwanag ng procedure, nakakaintindi ho ba kayo ng procedure? Hindi ho one-sided yung pagsasalita ko na ganito ang mangyayari sa kanya, ganito. Ang hirap po kasi sa inyong mga DDS, masyado ho kasi kayong emotional damage. No? Pag pumupunta kayo sa mga channel na ganito, wag ho kayong magsasalita ng, bayaran ka, wala ka namang ebidensya. Tapos sasabihin mo, ba't one-sided ka? One-sided na ba yon? Na pinaliwanag ko yung procedure ng impeachment na mangyayari kay Sara? Hindi ho one-sided yun. Ang tawag ho doon, pagiging tapat sa taong bayan. Kasi yun po talaga ang mangyayari kapag pina-impeach na po si Sara Duterte. Mga kababayan ko, mga kapatid, di ba? Oh, yan ho ang mangyayari doon. Wala ho tayong magagawa doon. Hindi nyo ho mapipigilan yun. Kagaya nga kay Pangulong Bongbong Marcos, di ba? Siya din po pinai-impeach. Oh. Ngayon ho, si Sara Duterte rin, ipapa-impeach ng mga labor union na magpa-file sa kanya. Oh, tuloy. I have a lot of faith and confidence to the 38 members of the Justice Committee. For as long as we will be adopting the necessary strategies, I believe that we can confidently discharge our function in addressing 2 impeachment complaints. Correct. One against the President, although I do not want to speculate, but you mentioned it, one against the Vice President. Kaya naman, magagaling yung mga members ng Justice Committee. Para Yun. sa GMA Integrated News. Di ba mga kababayan? Perez, nakatutok, 24 oras. Maraming salamat sa napakagandang balita ng 24 oras. Hindi ho fake news yan. Mga kababayan ko, that is factual. Okay? Mga kababayan, bago lumabas, that is, meron niya mga matitinding research. Sige mga DDS, ano pang sasabihin ninyo? Ano pa? Hindi na uubra, mga pekeng balita agad mabubura. Mga troll farm, malamang susuko na. Dahil kami ang bebenga, humanda ka na. Mga makachina, benga, benga. Mga fake news, benga, benga. Salbahing dedes, benga, benga. Halik sa walang kawala ang may sala. Wala kang kawala, benga, bengador. Kayo ay maganda, benga, bengador. Galit sa masama, benga, bengador. Ang sa inyo bebenga, benga, bengador. Wala kang kawala, benga, bengador. Kayo ay maganda, benga, bengador. Galit sa masama, benga, bengador.